pag-ibig. Okay? So ngayon po mga kapatid ay dadako na po tayo sa salita ng Panginoon or Word of God po na muli po nating pakinggan at patuloy tayong baguhin ng salita po ng Diyos. So samahan niyo po ako sa aklat po ng Roma. So from chapter 12 verse 1 and 2. Ano po? Romans chapter 12 verses 1 and 2. So isa po itong series muli. Ano po? Atin po matutunghayan, consistent po sa ating pong tema sa taon pong ito na mabuhay ayon po sa mabuting balita or worthy of the gospel. Romans 12, 1-2. Aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 2. Sige po, so tayo po magsitayo muli para po sa pagbasa at pagkatapos po tayo po ay mananalangin. Romans 12 verses 1 and 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Sa mensahe na inyo pong ihahatid sa amin ay patuloy po kaming maging attentive and submissive na sumunod kami, Panginoon, sa anumang katotohanan ng aming maririnig. Sapagkat ito po ay katotohanan mula sa iyo, Panginoon. Ang katotohanan ng buhay para po sa bawat Kristiyano. Kaya ikaw po patuloy na manguna sa amin sa pakikinig, O Diyos, at hindi po maging balakid ang anuman pong mga po pwedeng makagambala sa amin, Panginoon, sa pakikinig ng inyong pong salita. At ang Santong Espiritu po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa katotohanan ng ihahatid po ninyo ngayon pong umaga. At ang inyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na kasangkapan o instrumento ng inyong pong pagpapahayag. At ikaw lamang ang maitaas namin sa umagang ito, O Diyos. At ng inyong pong lingkod bilang inyong pong tagapagsalita. Sa lahat din po ng aming pong mga pagkakasala, lalo na po ng inyong pong lingkod, Panginoon, ay humihingi po ako ng tawad, Panginoon. At patuloy po, marapatin niyo po, O Diyos, pagindapatin niyo po ang aking damdamin at ang aking pag-iisip sa pagpapagamit sa iyo. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupuna at purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. So, dahil po sa ating buhay, sabi nga, sa tema po natin ngayong taon is about yung ating pamumuhay or living. Kaya ito po yung ating magiging passage. Ano po? So, bilang pagpapatuloy po natin sa ating tema na pamumuhay ayon po sa mabuting balita. So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, tayo'y patuloy na pinaalalahanan po ng kasulatan patungkol sa ating bagong kalagayan. So, alam na po natin repeatedly, naririnig po natin sa ating pag-aaral, sa mga messages po natin, exhortation, na tayo po ay pinapaging banal na ng Panginoon. So, we have been sanctified ng Diyos mula po sa dati nating kalagayan, mula po sa dati nating katayuan bilang isang makasalanan at hiwalay sa Diyos. So, we are saved sinner, called to set apart from the old self and put on the new self. So, yung dati nating pagkatao ay inalis na at nawala na sa atin. Kung kaya taglay na natin ang bagong pagkatao at ang bagong pagkataong ito ang dapat nakikita sa atin kung nagpapahayag tayo patungkol sa ating pagiging Kristiyano. Kagaya po na sinabi in Ephesians chapter 4, verse 22-24, putting off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. So, dalawang mahalagang action words na nangyari po sa isang mananampalataya na kung saan ay kanya nang hinubad ang kanyang lumang sarili o ang kanyang lumang siya o pagkatao. Kung ano ang pagkakakilala sa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, sinasabi po ng banal na kasulatan na ito'y nahubad na o hinubad na natin. Ano po?
Pero wala ho tayong kakayanang hubarin ito maliban po sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, upang malaman natin kung gaano tayo kasama at karumi sa kanyang harapan. Kaya nandun yung akto natin ng paghuhubad ng ating lumang pagkatao at kasama ho dito ang dati nating kaugalian, your former manner of life and corrupt. So talagang siya ay polluted. Ano po? Hindi talaga siya malinis. Soiled. So yun yung ating katayuan morally and spiritually sa harapan ng Diyos. And to be renewed in the spirit of your minds and to put on the new self. So, kung may paghuhubad na naganap sa atin, meron ding pagbibihis. At ang pagbibihis na ito, sabi dito, ay bagong pagkatao na nilikha, sabi dito, created after the likeness of God. So, we are bearers ng imahe ng Diyos. O larawan ng Diyos, sabi dito, that is true righteousness and holiness. So, taglay natin ang katuwiran at ang kabanalan. Kaya, ang pursuit ng isang iniligtas ng Panginoon ay hindi yung kabulukan na kung saan siya galing, kundi yung katuwiran at kabanalan na ibinihis sa Kanya ng Panginoon. Amen? So, yan yung ating pursuit bilang isang Kristiyano, na mas maging conform tayo kay Kristo at hindi muli sa ating dating pagkakakilanlan o yung dati nating pagkatao. Na kapag halimbawa ay binati tayo ng ating kaibigang hindi mananampalataya at pag nayakag tayo ng isa ay sunod agad. Ano? So, punta agad sa kung saan-saan. Sabi nga kahit yan ay hindi pleasing sa Diyos. So, ikaw ang napipleased. Yung, kumbaga, yung na-entice lang yung pleasure mo pero hindi yung glory ng Diyos. So, we're easily caught, or tayo madaling madagit ng mga ganitong pagkakataon. Pero kung tayo ay nagpapatotoo na isang ganap ng iniligtas ng Panginoon, so meron na tayong bagong pursuit or meron na tayong bagong goal na tinutumbok sa buhay na ito. Hindi na yung dati. Alam naman nating panandalian lang ang satisfaction na idudulot sa atin. Kundi mga pangwalang hanggan, na halaga ang dulot sa atin kung ang ipagpapatuloy natin ay ang mga spiritual na bagay. Kaya muli po, sabi dito, putting on the new self created after the likeness of God, Ephesians 4:24. So we are created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So taglay natin ang katuwiran at kabanalan, otherwise wala tayong pagkakakilala sa Diyos. So we have no saving relationship. So walang umiiral na saving relationship na namamagitan sa atin at sa Panginoon. At kapag ito ang ating ipinagpapatuloy, so kung ito ang ating pursuit, iba po ang magiging trato sa atin ng sanlibutan. So the world will treat us differently. Kung meron pong mga hindi mananampalataya na nakakatanggap po ng mga masasakit na komento sa social media dahil sa kanilang masamang pag-uugali, katulad po ng, let's say, away sa kalsada, o di kaya po ay pagmamaltrato sa isang aso o sa isang pusa, so nandun talaga na umuulan po ng mga bash, or yung mga masasakit na komento. Pero hindi po exempted dyan ang mga Kristiyano kapag ang pinili nating gawin ay ang tama. Kapag ang pinili nating gawin ay mamuhay ng tama at babuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito katanggap-tanggap sa sanlibutan. Kaya sabi dito, dalawa lang ang pwedeng maging reaction po ng mundo sa atin kung ito ang ating gagawin. No reaction. Wala silang komento, wala silang reaction. Okay. Sabihin na, okay, ikaw ay sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, okay. 'Di ba? Pero tingnan natin kung mapapanindigan mo ang sinasabi mong ikaw ay Kristiyano. So sa likod ng kanilang isipan nandun pa rin yung kanilang reservation about sa iyong sinasabi na ikaw ay Kristiyano. Or angry reaction.
So, pwede silang magalit kasi opposition ito sa kanila. Ano ho? Kumbaga ito ay opensa sa kanila. Kapag lalo't kung ang ginagawa natin ay pagsisiwalat kung ano talaga sila sa harapan ng Diyos. Kasi nga, ang salita ng Panginoon ay katulad ng isang salamin. Sinabi po ng aklat ng Santiago. Kaya ayaw ho ng taong humarap dito sapagkat isinisiwalat nito, ipinapakita nito kung sino talaga siya. Samantalang tayo na naligtas sa biyaya at awa ng Diyos, nakita natin ang tunay nating itsura kung paano tayo nakikita ng Diyos. And thus, sabi nga, tinanggap natin ito. Ano po? At kinilala natin ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Kaya, persecution for a righteous living is just around the corner. Ang pag-uusig po sa pamumuhay ng tama at matuwid ay nandyan lamang sa tabi-tabi. Hindi ho tayo welcome sa mundong ito. Kung gagawin ho natin ang karapat-dapat sa Diyos, that's why it's God and versus the world. If you keeping yourself, or if you keep yourself an enemy or a friend of the world, you're an enemy of God. So, idinideklara mo na ikaw ay isa pa rin kaaway ng Diyos. Hostility against God. James chapter 4 verse 4. Kung patuloy tayo nabubuhay para sa sanlibutan, kahit sinasabi nating tayo Kristiyano, sinasabi rin nating kaaway tayo ng Diyos o kaaway natin ang Diyos. Okay? Kaya it is true for every Christian that he is now spiritually alive to live for God, not for the world. Amen? Siya'y binuhay ng Diyos sa Espiritu, hindi para mabuhay sa mundong ito o muling mabuhay bilang isang patay, kundi mabuhay para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay na Diyos. That is the logic. We serve the true and living God. At ang buhay lamang ang pupwedeng makapaglingkod sa Kanya. Ang buhay lamang ang pupwedeng makapag-alay ng totoo at buhay na pagsamba sa Kanya o katanggap-tanggap na pagsamba sa Kanya at pamumuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Okay? Kaya sabi dito, ito'y totoo para sa atin. It is true for every Christian since he is spiritually alive, siya'y nabubuhay para sa Panginoon. And to live for God has several important features, ano po, na dapat nating malaman. Kaya ang titingnan po natin from this time, from today, at sa mga succeeding na linggo po natin, is yun pong huling 5 kabanata po ng aklat po ng Roma. So from chapter 12 to chapter 16, ito pong ating makikita the important features sa pamumuhay ng isang Kristiyano kumpara sa na siya ngayon o kumpara kanino na siya ngayon. Ano po? In achieving our goal to live for the glory of God. So first, ang ating unang punto po, so hindi muna natin sasabihin yung ibang puntos po natin para ma-surprise po tayo sa mga darating. Pero ang ating una ho dito is living toward God Himself or God Himself. Ang pamumuhay patungo sa Panginoon o pamumuhay sa Panginoon. So from chapter 12 verses 1 to 8. Pero ang ating pong focus muna ngayon is yung verses 1 to 2. Ano po? So, toward God Himself, makikita po natin ang mahalagang subpoint po dito. In verse 1, I will read again. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. So, ano po yung sinundan po nitong chapter 12? So, that is from chapters 1 to 11. Ito yung tinatawag na mercies of God. Ito yung tinatawag nating treasures o kayamanan ng ating espiritu o ng ating kaligtasan. The blessings of our salvation. So makikita ho natin that sinabi po dito that we are under God's judgment. Okay? That we were under God's judgment. Tayo po ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. So that is from chapter 1 to 3. And then from chapter 3 po, basa din po natin yung justification o yung pagpapawalang sala, provision ng Panginoon sa atin upang tayo po ay mapawalang sala sa ating hatol. And then yung tinatawag po nating sanctification, that we have been set apart
Not only that we are justified o pinawalang sala, kundi tayo po ay ibinukod para sa Panginoon. Di ba? And makikita din po natin doon yung bahagi ng Panginoon sa kaligtasan, which is yung pagpili o yung election. So that is from chapters 1 to 11. Makikita po natin yan. Pero dito po sa chapter 12, ang matutunghayan po natin is yung namumukod-tanging bahagi or katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano patungkol sa kanyang buhay. And that is a consecrated life. Ano po? Or a sanctified life. Ang kanyang buhay ay nakabukod para sa Diyos. At ang isang mukha ng nakabukod na buhay para sa Diyos ay ang kanyang pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi po dito sa verse 1, brothers, by the mercies of God. So, actually si Apostol Pablo ho dito is kagaya po ng Santong Espiritu. So siya ho ay paraklete or parakletos. Nandun ang kanyang pamamanhik. Ano po? Urging sa mga Kristiyano kung ano na dapat sila matapos nilang maunawaan kung ano ang kanilang kalagayan bilang isang Kristiyano. Kaya nandito ang kanyang apela, ano po, or yung kanyang appealing, sabi dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. So this is our first point, sabi dito, that our souls have been presented to God. So ano pong ibig sabihin? Dahil ang sabi po dito, mga kapatid, ako'y namamanhik sa inyo. So yung salita ho ditong kapatid, na sinasabi ho dito ni Apostol Pablo, ay hindi dahil sila ho ay Hudyo, kundi ang significance nito ay spiritual. Sila ay magkakapatid sa Panginoon. At ito ho ay pinagtibay ng salitang masaganang awa ng Diyos. The mercies of God. Lahat ng nabasa ho natin doon po sa Romans from chapters 1 to 11 are God's mercies. O akto ho ng masaganang habag ng Panginoon. Kaya, living for God is impossible for a human soul who has no saving relationship to Him. Kaya, kinakailangan po na naipresenta na natin sa Panginoon ang ating kaluluwa, ang ating sarili, bago pa tayo makapamuhay ng karapat-dapat at banal sa Panginoon. Kaya, unless He came to know Jesus Christ personally, His sacrifice is still a dead one or a dead sacrifice. Kahit anong pag-aalay ang gawin natin para sa Diyos bilang kabayaran sa ating mga pagkakasala o pagkakamali, hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon hanggat hindi natin kilala si Kristo ng personal. Ang pagdalo natin sa bahay panambahan ay katulad lamang ng pagpasok natin sa simbahan ng mga nasa relihiyon. Kung ang pagpasok natin dito ay wala pa rin katiyakan patungkol sa ating kaligtasan. We're still, sabi nga, gumagawa tayo ng isang seremonya na walang kabuluhan o walang halaga. Kaya, it is impossible for a human soul who has no a saving relationship to Him. That's why, sabi dito, our souls must be presented to God. Ano po? Kailangan na-presenta na natin sa Panginoon through hearing the word that is the gospel and believed in the gospel and standing firm in the gospel sa mabuting balita ng Panginoon. Okay? So, he cannot worship God. Sapagkat sabi mo dito, this is your spiritual worship. But we cannot call our worship spiritual unless, sabi dito, tanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At kilalanin niya si Kristo sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. And he cannot do the rest if he is still dead in trespasses and sins. Ephesians 2 verse 1. Hindi niya magagawa kung ano yung sinabi ko dito sa talata kung siya'y mananatili o nananatiling patay sa kanyang kasalanan. Separated from God. Kaya, first, our souls have been presented to God. At kailangan ito ay sigurado sa atin.
Para masabi natin, applicable sa atin itong Romans 12. Kung hindi naman tayo ligtas, kung hindi natin sigurado ang ating kaligtasan, hindi natin may pamamuhay to. Hindi natin to may papamuhay sapagkat wala sa atin yung buhay na kailangan natin na sa Panginoon lamang magbumula. Kaya ang tanong, mga kapatid, have you presented your soul to God? Have you presented your soul to God? Inihain mo na ba ang iyong buhay sa Diyos? Ang iyong kaluluwa sa Panginoon? Isinuko mo na ba sa Panginoon ang iyong buhay? Ang iyong kaluluwa? Yamang napakinggan mo na ang mensahe ng kaligtasan. Inialay mo na ba ang iyong sarili sa Kanya? Para sa kaligtasan. Nasa puso mo na ba sa mga oras na ito ang Panginoong Hesus? Yan ang tanong natin sa unang subpoint po natin. Our souls have been presented to God or must have been presented to God. Amen? At yan ang susi upang tayo makapamuhay para sa Panginoon. And number 2, our bodies must be presented to God, not only our souls. Kung itutuloy po natin, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, living worthy of the gospel is impossible as well. Kapag ang ating katawan ay hindi nakaalay sa Panginoon at hindi magiging ganap ang ating pagiging buhay na handog sa Diyos, kung ang katawan natin mismo ay hindi natin hinihila o kinakaladkad palapit sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Kung hinahayaan lang natin na ang sanlibutan ito ang patuloy nakakaladkad sa atin palayo sa Diyos, paano natin masasabi that our bodies is a living sacrifice and holy and acceptable and presentable sa Panginoon? Hindi ho mangyayari yan kung nandun yung ating approval sa sanlibutan o sa ating laman na hilahin tayo palayo sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya makikita po natin that our bodies must be presented to God. So, spiritual worship includes not only our souls, but also our bodies. And God also wants the outer man to be presented. Mismong katawan din natin ang ating kailangang ihandog sa Panginoon, hindi lang yung ating immaterial. Ano po? Yung immaterial na bahagi natin, that is the soul. Maging yung ating physical, yung ating katawan, kailangan din nating ihandog para sa Panginoon. Kaya, halimbawa, pag tayo ipapasok sa bahay panambahan, hindi natin pwedeng dayain ang sarili natin na kung ang espiritu natin ay nakapokus sa Panginoon, yung atin namang katawan, hindi sa Panginoon. Nakapokus sa kung ano-anong bagay. O halimbawa, kapag nasa ano pa lang tayo, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng worship, ang iniisip na natin, ano kayong magawa pagkatapos ng worship service? Makapunta kaya dito sa lugar na ito? Makapasyal kaya dito sa lugar na ito? Makapangit bahay kaya ako? Oh. Makapunta kaya ako sa kapitbahay at makibalita, ano nagang latest? Araw ng linggo, araw ng Panginoon, bibigyan mo ng puwang para sa marites, hindi para sa salita ng Diyos. Di ba? Body, katawan. Oh. Saan natin inilalaan yung lakas na meron tayo mula sa Panginoon para sa araw na ito? Saan dapat natin yan iaalay? Pero naibabaling natin sa ibang bagay. Naibabaling natin sa ibang mga kaabalahan na hindi naman makatutulong sa atin. Sabi po ng 1 Corinthians 6:11-13, ano po? And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of God. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach, and the stomach for food, and God will destroy both one and the other.
The body is not meant for sexual immorality but for the Lord, and the Lord for the body. So makikita natin that itong katawang ito is not meant para sa ating pleasures. Okay? But for the Lord. Ito'y para na sa Panginoon. Kahit ng appearance natin, dapat yan ay presentable din sa Panginoon. Hindi dahil yan ang in. Nakita mong mga sikat ngayon, sabi nga, may mga kung ano-anong mga aksesorya sa kanilang katawan, kahit hindi naman nararapat para sa kanila. O mga, let's say, mga kung anong in, na nakikita natin sa TV, ginagaya natin. But remember, if we are a Christian, kung tayo po isang Kristiyano, our body is meant for the Lord. Kinakailangan yan ay nakabukod para sa Panginoon. Hindi yan nakabukod para sa iyong sarili o para sa mundong ito. Kaya ngayong umaga, masasabi ba natin na ang ating katawan ay presentable sa harapan ng Diyos? Masasabi ba nating presentable ang ating katawan? Kaya ang pamumuhay para sa Diyos ay pamumuhay, sabi dito, living with our bodies that are presented holy and acceptable. Banal at katanggap-tanggap sa Panginoon. Kahit sa pananamit, mga kapatid, pagka sa church, ang sinusuot natin, let's say, kung ano yung natin, preference natin, Pero, yung mas dapat natin isuot para sa Panginoon, hindi natin sinusuot para sa gawain. Di ba? Kasi baka mainggit sa akin yung aking kapatid. Yan. Pag sinuot ko, Pero dapat ang kaisipan natin is this. Sa Panginoon tayo haharap. It doesn't matter kung ano sabihin ng ating kapatid. Pero sa Panginoon tayo haharap. Okay? Huwag naman tayong haharap sa Panginoon na ang damit natin ay sinusuot natin sa kumbaga pambahay lang o pang outdoor, but presentable. Okay? Maging presentable tayo sa Diyos. Sa pananamit, sa itsura, sa kilos, sa pananalita, lahat. Yan ang saklaw ng pagiging isang buhay at kalugod-lugod na alay sa Kanya. Kaya make our bodies a living sacrifice and holy and acceptable to God. Kaya matatawag nating spiritual na pagsamba o reasonable na pagsamba o paglilingkod ang ating ginagawa para sa Panginoon. Amen? So first, our souls and then our bodies. Next, our minds o ang ating pag-iisip. So, hindi talaga tama yung pagsamba natin kapag half-hearted tayo sa ating pagpasok sa church. Lalo na't kung double-minded tayo sa pagpasok sa church. Lalo na kung pagkapareho o sabay. Half-hearted na double-minded pa. Diba? Kaya sabi dito, our minds must be presented to God. Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. So the first part of verse 2, makikita po natin, our minds, ang ating pag-iisip. Our minds must also be presented to God. Sapagkat lahat ay dito nanggagaling sa isip, mga kapatid. Kung ano yung ating sasalitain, kung ano yung ating magiging pag-uugali, yan ay nagmumula sa ating kaisipan. Kaya kung hindi natin i-filter ng mabuti kung ano yung pinapasok natin sa ating isipan, it somehow affects, or it will somehow affect your presentation before the Lord. Makakaapekto ito sa iyong pagharap sa Panginoon. Hindi mo masasabing katanggap-tanggap ang iyong pagharap sa Panginoon. Kung ang pag-iisip natin ay hati
kabalisahan. Tapos sabi ng service ng worship, may kagalakan. Di ba? May kagalakan sa Panginoon. Pero ang kalahati ng isip natin may pagkabalisa. O may 1% pa rin ng ating kaisipan ng pagkabalisa o pagdududa sa Diyos. Hindi ito tamang pagsamba sa Kanya. Hindi ito tamang pamumuhay sa mabuting balita. This is not living worth of the gospel. Kaya, mga kapatid, ang ating pag-iisip, sabi dito, do not be conformed. So itong dalawang action words po na ito sa verse 2, makikita natin, these are all imperative. Ito ay hindi ho isang suggestion o mungkahi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, kundi ito ay isang mandato na dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Do not be conformed to this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong maging hugis ng mundong ito. Okay? With the negative. Ang ibig sabihin po nito sa original, yung salitang conform is some kind of masquerading. O yung pagpapanggap. But sadly, marami hong mga Kristiyano ho na kung saan ang dala-dala nilang maskara ho ay ang mundo. O mga makamundo na ang dala-dala nilang maskara ay maskara ng Kristiyano. But here it says, do not. Huwag. Huwag sanang ang ating sabi nga, ang ating pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa Kanya ay patuloy na maging hugis ng mundong ito. Na sila ay naglilingkod na dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Ano ho? They deceive themselves. So, do not be conformed to this world. In other words, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Okay? So, meron pang iba nang sabi na, huwag mong hayaan na ang sanlibutan ito ang humugis sa iyo sa molde niya o sa molde ng mundong ito. Kaya anong gusto nating maging hugis o molde na maging hugis natin? Yan din ang magiging reflection ho sa atin sa labas. Kaya, we were once victims of its entertainments, enticements, and entrapments. So why would you allow them? Why would you allow them to? Okay? Bakit muli natin pagbibigyan ang sanlibutan na muli tayong biktimahin ng kanyang entertainment, ng kanyang enticement at ng kanyang entrapment? Mga bitag o patibong, pandaraya, at pangaakit. Yan, sana wala na tayong mga figures na kung saan ay talagang sinusundan natin sila, followers tayo nila, yung influence nila ay nakaka-apekto sa atin, ay impluwensyahan tayo, pero hindi para sa glory ng Diyos. Ano po? Kaya by not conforming it to the world. So, ang isip natin, mga kapatid, kailangan nandun ang ating pagmamatsyag sa ating pinapasok. Hindi yung saka na natin napansin yung paglabas na hindi mo na natin minatyagan ang pagpasok nito. Kung ito ba'y dapat nating ipasok. Yeah, whatever things are true, whatever things are right, whatever things are pure, whatever things are lovely, dwell on these things. Meditate on these things. Huwag yung mga imaginative. Yung mga haka-haka lang. Hocus-pocus ng sanlibutan. And by renewing it into the mind of Christ, be transformed. So, but be transformed. So, this is also an imperative passive sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip.
only by not conforming, but by renewing of your mind. Okay? So alam po natin yung salitang Griego dyan is pagbabago. Ano ho? Ng anyo. So metamorphosis. Doon po naggaling yung salitang metamorphosis. Renewing into the mind or transformed by the renewal of your mind. Okay? And it indicates a spirit-filled mind. So ano ba ang indikasyon ng isang nagbabago ng pag-iisip? Nakatanggap-tanggap na pagsamba sa Kanya. So ito yung tinatawag nating puspos ng Espiritu na pag-iisip. Ephesians 5:8. Do not be filled with wine. Sabi doon, Ephesians 5:18. But be filled with the Spirit. Pero hindi po ibig sabihin doon yung some kind of quantity. Ano po? Ng Santong Espiritu. Kundi ang sabi doon is yung pagkokontrol ng Santong Espiritu sa iyo. Ng banal na Espiritu ang umimpluwensya sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hindi ang mundo. Kasi nga, ang kabila, ano sabi doon? Alak. So, yung alak ay kadalasang ginagamit na figure yan sa mundo. Okay? Sa kasalanan. Kaya, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ngayong ikaw ay na kay Kristo na, kaya ang Espiritu ang mag-rule sa iyo. At ito dapat ang lagay ng iyong kaisipan. Ano po? A spirit-filled mind and a word-filled mind. Hindi lang puspos ng Espiritu, puspos din ng salita ng Diyos. Kagaya po na sinabi ni Haring David, Psalm 119 verse 11, Your word, aking iingatan sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So, how come na ito'y puso, bagamat ang context nito'y isip? Because kapag sinabi mo nating puso, that is general. Yan ay kabuuan, kasama ang isip. Kaya pareho din pag sinabi natin, inilalagay ko sa aking isip, it's kasama din yon. Ano po? Hindi siya magkaiba. Kaya ano ang hugis ng ating isip sa mga oras na ito? So what is the shape of your mind right now? Anong hugis ng isip natin? Mga current events, where sabi nga, very aware sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Pero hindi dapat ito ang, kumbaga, elemento para sabihin natin tayo ay Kristiyano. Ito'y instrumento ng Diyos para mas makita natin yung mas malawak na litrato or image. Ano po? In a broader picture ng katotohanan o ng realidad. Ano po? So, maraming mga namatay na mga sikat. Lumalala ang kriminalidad. Di ba? Katulad nung nabalita, ano po? Massacre. 7. So, talagang wala talagang kawala ang sino man sa atin. But now that we are in Christ, we are saved. Ligtas na tayo. At ang mundong ito ay nagsisilbi na lamang alingaw-ngaw ng ating nakaraan. Bagamat minsan ay nandun pa rin ang ating alalahanin pagdating sa seguridad. Ano po? Personal nating seguridad. Pero pagdating sa kaluluwa natin, pagdating sa Panginoon, wala na tayong pag-aalala. At yan dapat ang nasa isip natin para mas madali tayong makapag-focus sa ating pagsamba sa Panginoon. Ano po? Mapwera lang, halimbawa, isang example lang. Pag tayo sumasamba sa Panginoon,
Nakalimutan natin na meron pala tayong naiwang nakasaksak. Ano? So, yun yung isa pang example na talagang humahati din sa ating sa ating attention, sa ating pagsamba sa Diyos. Kaya bago tayo pumunta sa church, Panginoon, sa iyo pong biyaya ay sana ay wala po akong nakalimutan bago ako makapunta sa church. Dahil talagang ang isip natin, madali yang mag-fail. Ano po? Madali talagang makalimot. Nako, yung sinaing. Yan. Sana lang malalaman pag may nag-chat na, hoy, amoy sanog dito sa inyo. Oras ng gawain. So, ang application dyan, bago tayo umalis ng bahay, bago tayo pumunta sa gawain, Panginoon, sana'y wala po akong nakalimutan. Sana'y nahugot ko lahat. Sana'y okay lahat sa aking pag-alis. Okay? So our minds must be presented to God. So we are not in spiritual worship if our minds are being allured by the world. Kapag patuloy tayong inaabala, ginagambala ng sanlibutan ito, hindi tayo makakasamba ng espiritual. Hindi tayo makakasamba ng karapat-dapat sa Diyos. Kaya, renew your minds, brothers and sisters. Be transformed. Ito ang susi sa ating pagbabago kapag ang isip natin ay binabago natin. Kung ano ang nilalagay natin, yan ang lalabas. Kaya kung ano ang nilalagay natin, which is ang katotohanan ng Biblia, lalabas din yan, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Pero kung mga makabundong bagay ang nilalagay natin sa ating isip, apektado ho ang ating pagsamba sa Panginoon. Okay? Kaya maging presentable po tayo sa ating pong pagsamba sa Panginoon. First, ang ating kaluluwa na ipresenta na natin, kaya mayroon na tayong kaligtasan. Ikalawa, ang ating katawan ay kinakailangan ding handog para sa Panginoon sa oras ng ating pagsamba, at ang ating kaisipan ay ating ipresenta, ialay sa ating Panginoon. Madali tayong mawala sa focus, kaya sa Diyos tayo lumapit. Ang Panginoon po ang magkakalob sa atin ng karunungan sa ating kaisipan kung paano po natin mapapanatiling nakatuon lamang sa Kanya. Okay? So next, yung atin pong susunod na dalawa po is that our will must be presented to God and our gifts must be utilized for God. So ito po ay sa susunod na linggo po. Pagpapatuloy po ng ating series about our theme. Ano po? So spiritually alive to live for God. Okay? So, salamat po sa Panginoon. At muli po, ang paalala po sa atin ng Biblia, let us present ourselves as a living sacrifice, not as a dead sacrifice. Hindi kagaya dati. Ano po? Doon tayo galing sa patay na pag-aalay. At ngayon, tayo mga pinapaging buhay para maging alay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita. Bayan po kami sa amin pong paglalapat ng iyong pong salita sa aming buhay. At ikaw po ang manguna sa amin sa lahat po ng aming gagawin bilang pagsunod sa iyong pong mensaheng ito. Salamat sa iyong pong biyayang buhay at katotohanan na nagsisilbing paalala sa amin kung ano na dapat ang aming lalakaran at ano po ang dapat naming buhay ngayon bilang inyong pong anak. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.